Kung tatalakayin ngayon, alin ba yung iglesia? Isa lang na nasa Biblia. Siyempre ang sabi ng Biblia, may isang katawan na yung katawan na yun ay dun sa Efeso 4:4. At saka dun sa Kulosa sumunod din si 8. Yung isang katawan ay isang iglesia yun. Ngayon ay alin yung isang iglesia na tunay at totoong iglesia na nasa Biblia? Babasa po tayo sa 28 ng Gawa. Ganito po ang nakasulat, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Maliwanag po ang ating natunghayan. Ang iglesia ng Diyos ang binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang mag-ingat po kayo sa babasahin yung mga kasulatan. Kasi merong mga lumilitaw na iba-ibang mga salin o version ng Biblia. Merong lumilitaw na version ng iglesia ng Panginoon. At pinapakahulugan nyo ng iba na yung Panginoon ay si Kristo, kaya iglesia ni Kristo. Meron namang isang salin na kamkailan lang lumitaw, na yung salin na yon nagsasabi, iglesia ni Kristo. Yan naman ang paborito ng iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang binabasa, iglesia ni Kristo, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pero mga kapatid, kung tayo'y magpapakatotoo, na magsasaliksik ng mga kasulatan, kasi yan pong pagsasaliksik ng kasulatan, isang marangal na gawain yan para sa mga tao ng Diyos eh. Babasa lang po ako sandali sa 17:10 ng Gawa. At pagdakay pinayawon sa gabi ng mga kapatid si Pablo, na nang dumating sila doon, nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung totoo nga ang mga bagay na ito. Yun palang ginawa ng mga taga-Perea. Naging mas marangal sila kaysa sa mga taga-Tesalonica nung araw kasi sinisiyasat nila everyday ang mga kasulatan. Kaya yung pagsiyasat po ng kasulatan, karangalan po yun. Mga kapatid, karangalan dun sa mga nagsisiyasat. Bakit ko po ba sinasabi ito, mga kababayan? Kasi yung iba hindi na nagsisiyasat, basta lumabas yung kailamsa, yun na lang ang kanilang gustong gamitin. Lumabas yung King James ang sabi ni Almeida nung araw ang tunay. Ang sa Diyos lang ikayang King James Version. Sabi niya, Almed, iba-ibang mga opinion. Pero alam nyo, kung magpapakatotoo tayo, mga kababayan, pwede naman tayong umatras eh. Doon sa pinanggalingan ng King James Version, yung pinanggalingan ng Lanza Version, yung pinanggalingan ng Protestant Version, yung pinanggalingan ng Jehovah Witness. At yan po ay ang mga kasulatang Grego na ngayon ay umiiral, hindi pa po sira. Natuklasan yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Itong Dead Sea Scroll na ito, natuklasan po ito noong 1947. May mga libro ng Biblia ang nandyan. Yun naman pong tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat noong 380. Buhay pa hanggang ngayon, nandun yan sa British Library. Nakita ko mismo sa 2 mata ko yung kopya niyang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yang Biblia na yan, 1,700 taon na ang edad niyan. Ano nakasulat yan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po diyan sa Grego ay Iglesyang Toteo. Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo, hindi rin naman iglesia ng Panginoon, kundi ang talagang nakasulat Iglesyang Toteo.
Nakasulat sa pinakamatanda halos na manuskrito ng Biblia. Manuskrito ay ibig sabihin sinulat ng kamay. Ang nakasulat po Iglesia ng Diyos, yan ang tunay na iglesia na nasa Biblia.